kanina po na natakil natin yung mga different parts ng computer, mga tawag sa kanila. Punta tayo dun sa tinatawag nating troubleshooting. Ano po ba yung troubleshooting? Troubleshooting, ito po yung pag-aayos natin ng isang computer. Yan. Punta tayo. Meron tayong tinatawag na diagnosing and troubleshooting of computer systems. Ano po ba yung PC diagnosing? Probably the most frustrating problems of computer users run into the startup problems. Yun. Yung pag-i-start niya minsan, yun yung nakakainis na parte pag nagko-computer tayo. Di ba minsan hindi siya nagbubukas? Ganun. Minsan, dadaan pa ng CMOS, mga ganun. Dadaan pa siya ng CMOS. Tapos hindi siya magbubot agad. So, ayan, maraming nakakaranas niya. Kaya tatakil natin yun. So, meron tayong tinatawag na how to troubleshoot the computer. Meron tayong 6 basic troubleshooting methods para sa pag-aayos ng computer. Ang una dyan, yung tinatawag nating trial and error. When you find a faulty component in your computer, ganun yung mga medyo may sira daw na sinasabi, check it when the other computer so that you can make sure whether the fault is in the component or not. Tingnan natin. I-try natin kung kunwari itong monitor natin, sabihin natin bigla na lang siyang na-shutdown, hindi siya nag-display. Tingnan natin sa ibang computer kung siya is gagana. Pag gumana siya, meron siyang ibang sira. Hahanapin din natin yun. Pero yung sinasabi natin kanina na yung monitor mo na sira, ayos yun kasi gumana sa ibang PC. Hindi ibig sabihin na hindi na gumagana dun sa computer mo, papalitan mo na kasi sabi mo kasi sira na. Yung pangalawa na pag-troubleshoot natin, how to troubleshoot computer, check the cables. Siyempre, yung mga nakakonekta dyan, hindi naman yan mga wireless na peripherals niyan. Sabihin natin yung mouse mo, hindi siya nagmumove. Yan. Baka hindi lang properly connected yung mouse mo, yung monitor mo. Kaya nung sample natin kanina, di ba? Hindi siya gumagana. Hindi siya, bigla na lang siya nag-shutdown, nag-block na lang siya. Ikaw naman nag-freak out na. Tingnan mo muna kung yung port niya o yung cable niya is properly connected doon para sa pagkakabitan ng port nun. Titingnan mo, baka loose connections lang. Freak out ka na, punta ka na agad sa computer technician. Paayos po nito, ganyan, ganyan. Then, katlo, hardware settings. Yan. Yung mga hardware settings natin. Check natin yung hardware settings doon sa tinatawag nating CMOS. O kaya, doon pa sa isa nating tinatawag na device manager. Dapat i-make sure natin na lahat ng device drivers ay hindi siya hindi siya yung out of the date. Dapat up to date siya. Yung pinaka-latest ang naka-installed sa kanya. Yan. Tapos lahat ng cards dapat naka-plug na properly. Kaya yung mga drivers dapat installed siya na properly din. Then yung number 4, hindi ko nagkakamali na tinatawag na notice changes. Tingnan natin kung may pagbabago dun sa mga, dun di may tatlo na tayo. Tatlong how to troubleshoot computer. Nagawa na natin yung tatlo. Pang-apat, tingnan natin kung ano yung bang pagbabago. Ano yung pagbabagong nangyari doon sa ginagawa natin sa pag-troubleshoot ng ating computer. Then, tapos, titingnan din natin yung software o kaya yung hardware
doon kung alin yung error. Kung alin yung may error sa kanya. Tapos, i-determine natin kung may nagbago noong talagang sabi natin sira siya na na-encountered natin kaysa doon sa nagawa na natin yung tatlong steps. Step 5, tinatawag nating event viewer. Ano ba yung event viewer? Hindi yun yung event, tapos binibilang natin. Yan. Event viewer is you will find the error or warning message associated by the faulty hardware or software. Sa computer po kasi, may bigla na lang may magpa-pop up dyan na message. Dapat yung nagpa-pop up na message, binabasa din natin. Hindi yung close agad. Para malalaman natin kung yung mga peripherals or yung software hardware ng computer natin ay mas may sira. Then, ika-6, malapit na tayo matapos din sa basic troubleshooting. Make notes. Make notes tayo. Gawa tayo ng listahan. Yan. Troubleshooting is a big learning option that we can learn a lot when we face any kind of troubleshooting in our computer. Make notes, including the error message. Take down natin yung error message. Ano ba yun? Kunwari, error message yan, driver is not properly installed. Yan. For printer, kunwari. Yan. Take down natin yun. Then, hahanapan natin siya ng pinaka-solusyon. So that you have a record how a certain problem occurred and how did you solve it. Yan. Ililista natin. Kunwari, yun yung sinabi ko kanina, yung printer. Yan. Hindi siya properly installed. Tapos, in-installed lang natin siya. Ilista mo yung problem, kunwari, yung error message. Printer is not properly installed. Lista mo siya. Tapos, yung solution mo dun sa kabila. Para kunwari, meron ka na naman ng isang problema na ganun lang ulit yung gagawin mo. Hindi mo siya makakalimutan. Kapito, alam lang pala yun. Tapos 5 techniques ng diagnosing computer system. 5 techniques lang pala tayo, medyo nalibang ako eh. Sorry. Number 1, computer diagnosis. Sometimes when a problem with the system is not totally apparent and the problem may be intermittent, using the basic common diagnosis procedure may help determine what is wrong. This procedure has a number of steps that you can follow each time, can be of help. Dalawa, rules of diagnosing. Meron tayong 4 rules of diagnosing computer systems. Know the facts and educate oneself in all aspects of the operation of computer parts. Continuous learning of computer technology. Hindi lang tayo magi-stick on doon sa ating computer. Dapat nalalaman din natin yung mga latest trends ng computer. Ayan. Para kunwari, gusto mo nang mag-upgrade, magagawan mo ng paraan, yung sarili mong paraan. Diba? Dalawa, use your common sense. Use your common sense. Tatlo, focus, field replaceable units. Identify the different types of FRU or yung field replaceable units. Can be used for replacement and sub-assembly. Dapat, proper assembly and disassembly. Pag nag-assembly, disassembly tayo, notice nyo or take down nyo rin yung parts ng computer kung saan siya nakalagay. Kunwari, sa SATA cable, SATA port, dapat nyo sa lagay doon. Diba? Tapos, number 3, factor causing computer failures or defects. 6 factors that causing computer
computer failures and defects. Number one, peopleware. Untrained personnel would probably damage program na computer. Kunwari, hindi man siya talaga marunong mag-computer. Nakidut-dut na lang siya dun sa inyong computer. Tinatawag natin dun, kapag nasira yun, gawa sa peopleware, hindi naman siya trained na personnel para dun sa computer na yun. Bakit siya kumawak nun? Dapat hindi natin nahayaan na yung tao hawak pa ng computer na yun. Kasi masisira lang talaga siya. Dalawa, firmware. Program or software burnt. Chips may be corrupted. Yung mga karaniwan nating na-encountered. Tawag natin mga corrupted files, software, hindi natin sila magamit. Firmware ang tawag yan. Software, ang tawag, corrupted operating system. System unit, kailangan natin ng screwdriver. Phillips o kaya flat screw. Pero ang gamit ko talaga is Phillips screw. Unscrew natin itong dalawang dalawang screws dito sa ating system unit. Second screw, tatanggalin. Okay. Screw na. Medyo mahaba ito eh. Pero doon sa isa. Once na na-unscrew na natin ito, pwede natin siyang buksan dito. Yan. Buksan natin. Ito na yung parts. System unit. Medyo ilagapit natin. Buksan natin. Yan. Na. So, itong nakikita nyo parang box na to, tawag dyan, yung power supply. Susupply ng power lahat ng components dito sa loob. Then, ito nakikita nyo, itong malaki dito, maraming laman. Ito muna tayo dito. Yan. Motherboard, yun yung sinasabi natin motherboard. Then, sa loob nitong ating fan, meron tayo ditong processor. Yan. Processor, nasa loob dito. Processor. Then, dito naman, ito yung video card ko. Video card. Then, meron din tayo ditong tawag na hard disk drive. Hard disk drive ang tawag dyan. So, madali lang naman tandaan ito eh. Kailangan mo lang pag mag-assembly ka, presence of mind. Kasi pag nakalimutan mo yung kung saan mo nilagay. Kasi iba't iba naman yung ating motherboard. Iba't iba naman. FM2 socket itong sa akin. Magsasanin na ako. Gawin natin itong mga yan. Gawin natin. Ito SATA or hard disk drives. Kunwari, sabihin natin may problema yung PC. Kanina nga itong PC. Pagka meron, hindi siya nagbo-boot pero nagwa 1 beep siya. Ganun. May beeping codes tayo kasi. Ang diagnosis ko sa kanya is yung memory niya is nagpipild. Siguro siya ay madumi. So ganito ang gagawin natin. Tanggalin natin yung computer memory sa inyo. Computer memory. Ito naman kasing computer memory, guided computer memory. Guided ito, meron siya diyang hila. So, hindi ka magkakamali sa pagsaksak nito. Ba? Yan. Ito ang gagawin natin.
kuha tayo ng pwedeng basahan na lang or pwedeng alam niyo yung tsinyela sa loob ng bahay yung rubber. Pwede natin gamitin yan sa pagto-troubleshoot ng ating mga computer. Sandali. Ito. May tsinyelas tayo. Kung wala kayong eraser, lapis sa inyo. Kasi wala naman akong kapatid ng maliit dito na gumagamit ng lapis. Puro kami ballpen. Tatay, nanay ko. Kaya, itong gagamitin ko, pwede ito. Na-experience ko na rin ito nung nagpaayos ako ng computer. Dun sa, kaibigan ko dati. Na dealer ng mga computer. Ito na gagawin natin. Erasin natin siya pa rin. Yung parang core to. Yung gold part na yung gold part. Gold part. Ang i-erase natin. Yan. Bali itong technique na ito sa ano na lang, experience ko na lang ito natutunan. Kasi kailangan sa pag-troubleshoot mo rin kasi medyo resourceful ka. Kunwari, wala kang dala ng gamit na ganun. Maghanap ka ng ibang alternative na gamit para maayos yung PC mo. Babalik na natin. So, itatry natin kung gumana yung ating theory na yung computer natin is memory ang may defecto. Babalik natin. Yun. Natin yan. Hindi ko lang kasi siya makita masyado. Yun. Kaya natin unahin yung mga wires kasi dito. Yan. Pag sakto na siya, pwede na siyang ganyan. Automatic, nagsasara yung dalawang lock niya. Pero sisiguraduhin din natin nakasaksak lahat nung yung coil naman. Pop-up naman kasi yan. Importante sa ating PC na lagi nating nalilinis o na-maintenance yung mga PC natin. Kasi nga, kung hindi naman natin na maintenance siya, talagang masisira siya dahil sa sobrang dumi. Ganun. Kaya ako, talagang nalinis yung aking computer. Maintenance ko to once a week, talagang naglilinis ako ng computer. Ang loob, labas, nilalagyan. Ayan. So, screw natin, i-screw natin yung ating system unit. Ito natin ang lock. Second screw sa baba. So naka-screw na siya, pwede natin siyang ibalik. So, itatry na natin kung gumagana na siya kasi medyo may damage siya kanina or may error. So, itatry na natin yung method na ginawa natin. So, turn on na natin. Yan, nakabukas na siya. Dapat siguraduhin natin na properly attach or yung mga cable niya is nakakabit talaga ng maigi. So, let's turn on na. Turn on natin yung button. Kaya natin kung gumagana na siya. Kaya lang ako. Diba? Nag-display na siya. Kanina hindi siya nag-display. Kanina hindi ko na lang naipakita sa inyo kasi talagang ang mission ko. Naipakita ko sa inyo yung loob ng system. Then, ayun. Diyan natin yung open ng ating PC. Ayan, nag-open na siya. Okay na yung problema.
most probably kasi ganyan yung mga problema na encounter natin. Kahit sa mga internet shops, bahay, kusina, minsan ganyan kasimple. Hindi natin agad na gagawa ng solusyon. Pero talagang simple lang naman yung solusyon. Ayan, bukas na siya. Thank you for watching this video tutorial. Siguro kung patuloy pa, kung hindi lang ito sa project namin sa NE3, pwede pa akong mag-post ng mga video tutorial sa pag-ayos ng computer. Thank you. Hawak ako ngayong defected na siyang motherboard, pero pwede na rin siyang magamit dito sa ating tutorial. So, simulan natin. Ito. Ang gamit kong motherboard. Tawag ito, model niya is G310-M na ang gumawa is Elite Group. Ito yung magandang motherboard na nasubukan ko. Pero sa ngayon, ang pinaka subok ko na talaga na motherboard ngayon sa computer is yung Emax. Yan. Pang internet cafe siya, saka tumatagal siya isa sa ibang motherboard na available sa market. So, let's get started ulit. Dito makikita natin yung socket ng ating processor. Medyo luma na kasi yung ating model dito, pero ganun pa rin naman yung ating mga pinag-aaralan or yung mga motherboard na lumalabas ngayon sa market. Medyo may kakaparehas naman sila, kaya pwede para natin gamitin ito. Bale, as I say is, ito yung socket ng motherboard. So ganito siya buksan. Yan, dyan. Tapos dito ilalagay yung processor. Wala lang kaya akong sample ng processor saka memory. Tapos ito naman yung slot, memory slot ng RAM yung random access memory. Then ito yung sa power. Ang kinokolekta dito galing doon sa ating power supply. Then sunod natin is yung mga peripherals na tinuro ko dati. Yan. Yung sa mga naunang minutes ng ating video. Then ito video card slots. Yan, video card slots. Yun. Tapos dito naman meron tayong tinatawag na pins. Ano yung pins? Tungkol yun dun sa mga powers natin. Ang tawag dito is front panel header, tinatawag. So may mga pin siya, kasi ang kinakabit natin dito is maliliit na connectors. So pag ganito ang ano niya, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na pins. So first 2 up dito, sinasaksakan siya ng power slip or power switch na tinatawag natin. Tapos yung pangalawa dito sa up naman is power switch N naman siya. So itong isang ito wala talaga siya, natitira siya. Tapos dito naman sa baba, ang nilalagay natin dito yung HD LED, HD LED. Then dito ulit sa baba, dun sa third and fourth pin, tinatawag natin is dun sa power SLP na tinawag ko sa inyo kanina sa una, first 2 sa taas. Ang function niya sa message, sa power, sa slip ng LED, yun. Tapos dito naman sa power switch,
third and fourth pins, tinatawag, ang ano naman niya, ang function naman niya sa power switch, yung pag nagbubukas tayo ng system unit, yun. Tapos itong first and second pin sa baba, HD LED na tinawag natin, is sa hard drive activity, yung light emitting diode. Diba sa system unit natin may nagbi-blink blue na pula or kahit anong kulay ng LED, basta kung anong trip nung gumawa ng system unit natin. So yun, dito naman sa yun nga, first and second sa baba, tawag natin sa hard drive activity, kung gumagana ba yung hard drive mo. Isa yun sa factor. Kapag hindi gumana or umilaw yun, medyo defected yung iyong hard disk drive. So third and fourth pins, tawag natin, is the reset switch. So sa mga PC natin ngayon, may mga reset switch tayo. Di ba kapag magre-restart lang tayo, pwedeng pindutin na lang natin. So ito talaga, leave natin yung isang pin. Kasi may mga kabitan din tayo dito or connectors para sa SATA. Yung serial 8, yan tawag natin. Sa SATA, minsan ginagamit natin yung sa ating mga hard disk drive para makonekta siya sa motherboard. Tapos may mga heatsinks din tayo dito sa ating motherboard. Medyo natanggal lang yung fan nito. May fan yan dito para hindi gaanong uminit yung motherboard natin kahit lagi natin siyang ginagamit or ilang hours natin siyang gamitin. So dali lang din naman mag-ayos ng mga computer, batay na lang din sa experience ninyo, gano'n. So tatandaan nyo lang lagi yung mga tinuro ko doon sa unang minutes ng ating video, yung mga modules na ginamit ko ron. So sana may matutunan kayo dun sa aking shinare sa inyo. So maraming salamat sa panood ng video.